Ako si Vilma, 24 years old na din. 5 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Maaga kaming naulila at naiwan sa akin ang pag-aalaga sa aking mga kapatid. Sa pagtinda-tinda ko ng mga kakanin, ang aming kinabubuhay at sa iba't ibang lugar ako naglalakad para magtinda. Tinitiis kahit mainit ng sikat ng araw. Nasa labas pa din ako, nakabilad at naglalako. Para lang may taguyod ang buhay namin. Meron naman kaming alagang baka na nag-iisa. Iyon na lamang, ito na lang ang kaisa-isang alaala ng aming mga magulang. Kaso nang naisipan kong mag-apply sa ibang bansa. Naibenta namin ito kahit ayaw sana namin. Kaso, kailangan na naming mag-move on para naman bumuti ang aming buhay. Kaya, nang makapunta ako ng Hong Kong, naging okay naman ang lahat. Ang problema ko lang ay ang lalaki kong amo. Kasi medyo may pagkasuplado ang amo kong lalaki. Laging trabaho ang inaatupag. Wala din masyadong sapat na oras sa anak nito. At meron silang kaisa-isang anak, si Kat, 7 taon. Na din nito, madaldal si Kat. Laging sa akin ito, nakabuntot kahit saan ako magpunta. Sunod ng sunod, lagi ako nitong inaaya, manood ng TV, maglaro o kahit ano na lang ginagawa namin. Naglalakad din kami sa plaza. Kahit pa kung andon sa bahay sila amo, palaging ako ang hinahanap na kalaro. Sila amo, wala silang pakialam. Basta gawin mo lang ang trabaho mo na maayos. Si Kat, nasanay na din ito sa akin dahil ako ang lagi ang kasakasamang naglalaro ng puzzle. At ito ang naging trabaho ko, isang nani. Naka-6 na taon na ako sa kanila, pero ni minsan di ko pa nakita sila amo na nilaan ang oras nila kay Kat. Isang umaga na noon. Magandang umaga, sir, ma'am. Magandang umaga naman, Vilma. Ano pong gusto ninyong breakfast? Vilma, ako na lang ang magluluto ng breakfast namin. Asikasuhin mo na. Si Kat, gisingin mo na siya dahil papasok pa sa school. Okay po, sir. Agad akong tumalima sa pinaggagawa ng aking amo. Pumunta ako agad sa kwarto ni Kat at ginising ito. Sa totoo lang, ang cute ng anak nila amo. Maganda at gwapo ang mga amo ko, kaya masaya ako kung sila'y aking pinagsisilbihan. Vilma! Yes, sir. Ano po yun, sir? Sa linggo, di ba holiday mo? Oo, sir. Holiday ko. May pupuntahan sana kami ng mga kabarkada ko. Ganun ba? Makisuyo sana ako kung gusto mo. Palitan na lang namin ng ibang araw ang holiday mo or double pay na lang kung pwede. Magagabihan kasi kami ng mom mo. Sa labas, wala kasing kasama si Kat. Pwede bang ikaw na muna ang magbantay sa kanya? Okay, sir. No problem. Salamat, Vilma. Walang anuman po yun, sir.
Wala na akong nagawa. Siyempre, inuna ko na muna ang trabaho kaysa sa lumabas. Tsaka, double pay naman pag di ako nag-holiday. Kaya nanghihinayang din ako sa kikitain ko sa trabaho. Kaya nang araw na iyon, tinawagan ko ang aking kaibigang si Vanessa. Friend Bane. Oh, musta friend? Anong balita? Napatawag ka? Anong ginagawa mo friend? Nakakaistorbo ba ako sa'yo? Wala friend. Okay lang, dito ako sa market. Napatawag ka friend? Miss mo ako no? Naku friend, syempre naman. Ikaw lang ang nag-iisang BFF ko. Next, talaga lang friend. Oo naman. Nga pala friend, sa linggo, di ako makakalabas. Depende na lang kung anong araw, palitan niya mo, yung holiday ko. Naku, ba't ganyan ang mga amo mo? Lagi na lang itinataon sa linggo. Holiday mo naman. Naku friend, okay lang yun. At least merong pera na may padala ako sa Pinas. Sa bagay friend, di na tayo makakapunta niyan sa lantaw niyan. Next time na lang friend, promise. Ikaw ang bahala friend. O siya, sige muna friend. Yan na sila mo. Okay friend, bye. Pagkatapos naming mag-usap ni Vanessa ng phone, ay agad akong naglinis na sa loob ng bahay. Nag-general cleaning habang wala pa si Kat. Naging okay naman ang lahat sa akin sa bahay nila mo. Dahil di naman sila kuripot. Mababait sila at itinuring na din na di ako iba sa kanila. Kaya araw iyon ng Lunes, maaga akong gumising. Kahit pa sinabi nila amo na 11 AM na ako gumising. Siyempre, sanay na kasi ako sa oras. Kaya habang tulog pa sila, nagligpit na ako ng mga pinagkainan nila. Nang nagdaang gabi, kasi late na silang dumating, mga 1 AM na. Kaya naging abala ako. Chinek ko din si Kat sa kwarto. Nakita ko itong naglalaro mag-isa. Kaya sinamahan ko ito nang walang ano-ano'y sumilip si among lalaki sa kwarto ni Kat. Kaya pumasok na din ito dahil tinawag ito ni Kat. Sinabi na maglaro daw kaming tatlo ng Labyrinth. Ito'y larong puzzle. Kaya habang si among babae ay tulog, kami naman nila among lalaki naglalaro. Kaya tuwang-tuwa si Kat dahil matagal na nitong di nakakasama si Sir. Bakas ang tuwaan sa mukha ni Kat dahil panalo ito sa laro. Masaya din ito dahil andon si among lalaki dahil sa busy ito masyado sa trabaho at gabi na din itong umuwi ng kanilang bahay. Kaya makikita na miss ni Kat ang ama nito. Kaya sobra ang ngiti. Kung pinapanood si Kat na halos magtatalon na ito sa tuwa. Tawa kami ng tawang tatlo, kaya walang pagsidlan ang aming tuwa. Dahil mababait ang mga naging amo ko sa Hong Kong. Nang maka-6 at kalahating taon ako sa Hong Kong, nag-ipon na ako't umuwi sa Pinas. Ayaw sana ni Kat, pero di naman. Forever
na nasa ibang bansa na lang ako. Kaya sa ngayon, nasa Pinas na ako at nagtayo ng konting maliit na business. Tuwing maalala ko sila mo, napapangiti ako sa saya dahil napamahal na din sa akin ang anak nilang si Kat. Wala naman akong masabi dahil siya mong babae na may nagtambay na sa bahay nila dahil gusto daw niyang makasama at mabantayan ang anak nilang si Kat. Kaya pag may oras sila, wala pa ding humpay na kumustahan kami nila amo. At sa messenger kami nagkakausap at sinabi na anytime ay pwede ko silang dalawin sa Hong Kong. At ito ang aking kwento na hindi makakalimutan bilang isang OFW.